Kahit lote lang muna maano, kahit magtayo lang kaming kubo-kubo lang. Kasi nagkaanong matanda dito yung ari. Diba 3-5 lang po yung ano sa amin. Tapos sabi niya, gawin na raw namin 5,000 wala naman kami pera. Nagtaas po siya. Kailan lang sinabi, nagagalit nga po, ba't daw binibidyo yung ano niya dito. Ay. Ano daw ba yun? Hindi Bawal po pa ba? ako. So, stop po muna natin bago natin ipagpapatuloy. So, just a heads up lamang po ang pag-usapan natin sa video na ito. Is tungkol nga po dun sa problema ng pamilya ni Luis sa kasalukuyan. Dahil nga po yung lupang tinitirahan nila ngayon, yung bahay na tinitirahan nila is umuupa lang kasi sila doon ng 3,500 a month. However, kamakailan nga lang daw is biglang sinabi daw po ng may-ari na gawin na daw 5K. So, nagtaas nga po from 3,500 to 5K na nga po. At nabanggit din po ni nanay na parang nagagalit nga po yung may-ari ng lupa dahil sa pag-video or pag-vlog ng Tekram doon sa area. So, yun. Ito po yung problema ni nanay ngayon. Kaya gusto po niya na makabili ng lote or lupa kahit na wala mo ng bahay, kahit na kubo-kubo lang daw muna. Basta may lupa lang sila na sarili na matitirikan nila or matitirahan nila ay okay na po yun. Basta makaalis lamang sila sa kanilang tinitirahan ngayon kasi nga mainit na nga daw po yung dugo ng may-ari doon sa kanila. So dati kasi ang plano talaga, di ba, is yung mga perang naipon ni Tekram para sana sa pag-aaral ni Luis is ipapagawa sana ng bahay. Dahil nga po, yung pag-aaral ni Luis is si Ninang Precious na nga po yung magka-cover. So yun po yung plano. However, wala nga po silang lupa, so pahanap sila ng lupa. Kaso nga lang kung lupa at bahay nga po yung ibibigay nila Tekram sa kanila is medyo malaki talaga yung gastos. Kaya sabi nga po ni nanay na kahit lote or lupa lang muna basta makaalis lamang sila sa tinitirahan nila sa ngayon. At okay lang sa kanila na magkubo-kubo na lang muna. So ito po, preview lang po yun. So ito po, panoorin po natin ng pagpapatuloy. Tapos yun. Ay, yung ano po, yung sinasabi niyo ano, Nay? Siya po yung nakita niyong lupa. Diyan lang po banda sa may gawang eskwela niya. Gaano po kalayo dito? Malapit. Yung kumare ko lang po yung nagsabi. Pero hindi ko pa rin nakikita yung lugar. Yung kumare ko lang po yung kwento. Hindi niyo pa po nakita. Pero sanabi, yung isa, 100 ano ba yun? Hindi na mag-hakit. 150. Kasi Pero yung 100 square meter, 200 pa yung sabi. Mahal. 180. Yan, stop na natin. So, nabanggit ni nanay na 100 square meter, mga nasa 180 to 200K. So, medyo mahal na talaga yung lupa ngayon, or siguro yung area ng lupa na yun is malapit sa kalsada. So, parang naging siguro siya, commercial land. Di ako sigurado. Pero napakamahal po ng lupa ngayon. Sa amin kasi dati, nung ate ko bumili ng lupa, 100 square meters, 100,000 lang din. Pero hindi po yun siya isahang bayad. Ano po yun? Monthly binabayaran. So yun, sana makabili sila ng lupa. Kahit lote lang muna kahit magtayo lang kaming kubo-kubo lang. Kasi nagkaanong matanda dito yung ari. Diba 3-5 lang po yung ano sa amin. Tapos sabi niya, gawin na raw namin 5,000 wala naman kami pera. Nagtaas po siya. Kailan lang sinabi, nagagalit nga po, ba't daw binibidyo yung ano niya dito. Ay. Ano daw ba yun? Hindi Bawal pa po ba? ako. Yun lang po ka ako yung lang ka ako. Kumusta lang ka ako yung anak ko dito. Kung ano yung buhay niya. Sabi ko, wala naman akong masama dyan. Yun nga po, bawal pala mag-video doon sa area ng may-ari. Pero sa tingin ko, sa mga vlog naman ni Tekram doon sa area na yon, sa bahay nila Luis, is hindi naman yata nakita yung buong kalupaan doon. Ang ipinakita lang naman doon is dyan na part na yan, kung saan sila madalas na nag-interview doon sa Mayduyan banda, yung bahay mismo. Pero hindi naman talagang ibina-vlog ni Tekram yung buong paligid. Hindi naman ganun. Pero tsaka wala namang mawawala siguro kasi ano lang naman nakalagay dyan, mga lupa, mga kahoy-kahoy lang din naman yan, mga damo-damo. Ito po si nanay na Kaya nga sabi, nagtaas daw po yung si madam na ginawa na po ng 5,000 tapos
Parang siguro na ano po siya, bakit? Ano yung video-video? Kala siguro marami na kang pera, kaya pinaakin. Yun nga siguro yung dahilan, no? Dahil sa pag-vlog ni Tekram doon, pag video siguro, akala ng may-ari ng lupa na napakarami na ng pera nila Luis or ng pamilya ni Luis doon. Kaya tinaasan yung upa from 3.5 to 5K. Pero yun nga yung problema ni nanay kasi paano nila babayaran yun is napakalaki, tapos meron pa silang babayaran na tubig, kuryente, tapos pagkain pa nila. So medyo mahihirapan talaga sila kung ganoon kalaki yung upa na pinapabayad sa kanila. Kasi ano lang naman yung trabaho ni nanay at ng kanyang partner. Hindi rin naman ganoon kalaki yun siguro yung kinikita para makover or mabayaran yung ganoon kalaki na upa sa tinitira nila. Wala naman ho kami panghulog ng ganun, 5,000 sa buwan. Tubig pa namin kuryente. Yung ano ko nga, makabili ka lote lang, tapos kahit kubo-kubo lang, hindi naman matinong ano. Okay na sa amin yun. Makaalis na lang po kami dito. Lagi yung mainit na ulo sa amin dito. Kailan pa uminit ang ulo? Mula mga ilang unong mga punta na po. Nung unang pantaon natin. Diba yung vlog na yun, sinasabi. Sabi ko, wala ho namang masama yan. Ano pong makikita dito na? Puro puno. Sabi po nga yan. Kahit ang binibenta nyo na kami, ganun. Yun nga, ano pang makikita dun, puro puno, mga damo-damo lang naman. Hindi naman siguro binavlog yun para ibenta ni Tekram mismo yung lupa. Pero anyway, kung naman po yun is wala tayong magagawa kasi karapatan din po yun ng may-ari dahil nga lupa po niya iyon. So kung naman po yung desisyon ng may-ari is, yun na talaga yung desisyon kasi nga siya yung may-ari ng lupa at sila is nakikitira lamang sila doon or umuupa lamang sila doon. Pero yun, ipapray na lamang po natin na makabili nga po sila ng lupa na medyo mura-mura para kahit paano makapagawa pa ng kahit kaunting bahay or munting bahay nila para may matirahan sila. Kasi mahirap din po yung ganyang na umuupa sila sa isang lupa o isang tirahan na mainit yung dugo sa kanila ng may-ari. So, parang wala kang peace of mind kapag ganyan yung tinitiran mo eh. Kaya mas okay yung mayroon sa sariling lupa para makagawa nila lahat ng gusto nilang gawin nang walang nakabantay, walang nagagalit, or walang pumupunas sa kanila. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So God bless po sa ating lahat. Ugalit po natin magdasal ng pasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ikalob sa atin ng ating Panginoon at wala mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo. Nasa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan o kapag biglang umulan hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para maboost ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. So once again, inulit po hanggang dito na lang po. God bless and bye for now.